Ang pagmamahal ay hindi laging madali at kadalasan ang mga pagsubok ay dumadating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa kwento ni na Amira at Adin, matutunghayan natin kung paano ang pagmamahal at mga pagkakamali ay maaaring magturo ng mahahalagang aral. Nagpunta si Amira sa probinsya kung saan nagtatrabaho ang kanyang tiyahin at nag-volunteer siyang magmaneho upang sunduin ang anak ng amo ng tiyahin, si Adin. At sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng amnesia si Adin dahil sa isang insidente na kinasangkutan nila. Dahil dito, siya lang ang naging link ni Adin sa kanyang nakaraan, kaya't siya ang palaging kasama nito. Habang tumatagal, napansin ni Amira na unti-unti nang nawawala ang mga negatibong impression na mayroon siya kay Adin at nahulog ang loob niya rito. Masaya siya nang magtapat ang binata sa kanya. Ngunit nang bumalik ang alaala nito, nagulat siya nang malaman na hindi siya nito naaalala. Sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman, ano ang gagawin ni Amira ngayon na nakuha na niya ang puso ni Adin? Ano ang gagawin niya ngayong hindi na siya maalala pa nito? Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan niyo ng aral. Ito ay pinamagatang The Billionaire's Lost Memory. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Binuksan ni Amira ang bintana at nilasap ang malamig at sariwang hangin ng hasyenda. Isang lugar na paraiso para sa kanya, na pinalilibutan ng mga puno at mga halamang namumulaklak. Mukhang maganda ang umaga mo ngayon sabi ng tiyahin niyang si Tita Emma habang naghahanda ng almusal. Tumingin si Amira kay Tita Emma at ngumiti. Tuwing nandito ako, lagi maganda ang araw ko, Tita Emma. Mabuti naman kung ganyan. O, maupo ka na at mag-almusal na tayo. Medyo magiging abala kami sa mansyon dahil darating ang nag-iisang anak ni Don Alejandro. Habang nagsasalita, napansin ni Amira ang kalungkutan sa mukha ni Tita Emma. Kakalipas lang ng ilang linggo, umano si Don Alejandro dahil sa stroke. Dagdag nito, ang pagkawala ng butihing may-ari ng hasyenda ay nagdulot pa rin ng lungkot sa kanila at ramdam ni Tita Emma ang kalungkutan sa bawat pag-aalala. Minsan lang siyang nagbabakasyon sa hasyenda kapag siya ay burnout. Napalapit siya sa matanda dahil sa kabutihang loob nito sa mga trabahador at sa kanya na rin. Tiyahin niya ang head cook sa mansyon at tuwing nandyan siya, sumasama siya rito. Palaging magiliw na binabati siya ni Don Alejandro, kaya nang pumanaw ito, nalungkot din siya. May anak pala siya? Tanong ni Amira. Oo, kaya naghahanda na ang mga tauhan para sa pagdating ni Senyorito Adin. Sagot ng tiyahin. Tita, may gusto ka ba kay Don Alejandro? Tanong ni Amira. Anong klaseng tanong yan? Sagot ng tiyahin sabay tawa. Natawa na lang si Amira habang nagsasali ng pagkain. Naitanong ko lang. Tita, bakit hindi na kayo nag-asawa? Tanong ni Amira. Matagal nang nabiyudo si Don Alejandro. Gwapo pa rin siya at dalaga ka pa naman. Hindi sumagot si Tita Emma, busy sa pagkain. Tapat ba kayo kay Don Alejandro? Tanong ni Amira. Kumain ka na lang dyan, Maharlika. Sagot ng tiyahin. Napasimangot si Amira. Ayoko ng pangalan ko. Sige na tita, magkwento ka na. Tayo na lang ang natitirang magkamag-anak. Marami pa tayong kamag-anak. Sagot ng Tia Emma niya. O, magtataguan pa ba tayo ng secret? Tanong ni Amira. Parehong mga magulang niya ang nawala sa aksidente. Kaya tuwing malungkot siya, lumalapit siya sa tiyahin, nakamukha ng kanyang ama. Tita, yuhu! Tawag ni Amira. Heh, kumain ka na lang dyan, sabi ni Tia Emma. Mas masarap kumain habang nagkwekwentuhan. Ano na tita? Kunwari, ako si Kuya Pedro. Sagot ni Amira, sabay taas ng kamay. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Tumawa si Tia Emma pero nagbuntong hininga. Hindi ko nasabi sa kanya. Mahal na mahal ni Alejandro ang asawa niya kahit matagal nang pumanaw.
Sabi nito. Alejandro? First name basis na kayo? Pa-cheeseburger ka naman dyan, tita. Tanong ni Amira. Nagbigay si Tia Emma ng masamang tingin, tapos nagpatuloy sa kwento. Matagal na kaming nag-uusap. Namimiss niya si Doña Cassie. Doon ako nahulog sa kanya. Gusto ko siyang mapasaya, pero ano naman magagawa ko para sa kanya? Tauhan lang ako rito, amo siya. Ano naman kung ganun? Wala naman sa batas na bawal magkainlaban ang amo at tauhan. Sana nagsalita ka pa, tita. Mahal niya si Doña Cassie. Hanggang sa huling sandali, hindi ako pwedeng sumingit. Naramdaman ni Amira ang lalim ng pagmamahal ng tiyahin. Ay, nakakadepress naman yung kwentong pag-ibig mo, tita. Parang gusto ko mag-cutics. Ano? Cutics? Nail polish. Mamaya imamanicure kita, tita. 40 na ako. Hindi ko na kailangan makigulo sa mundo ng mga nagpapakasal. Ayaw mong sumaya? Masaya na akong nakasama ko ang lalaking minahal ko. Sapat na yon. Ay tita, pinapaiyak mo ako. Kararating ko lang galing States eh. Sagot ni Amira. Sa Maynila ka lang galing, hoy. Kumain ka na lang at magpahinga. Mahaba ang biyahe mo. Natulog ako buong biyahe. Gusto ko lang mag-ikot dito sa hacienda. Namiss ko to. Ikaw ang bahala. Basta wag magulo ha. Sabi ni Tia Emma. Bakit kailan magpa-impress? Hindi ba siya kasing bait ni Don Alejandro? Tanong ni Amira. Matagal-tagal na mula nang huli kong makita si Senyorito Adin. Sa Amerika na siya tumira. Mabait siya, sweet at gwapo. Sabi ni Tia Emma. Crush niyo, Tia? Tanong ni Amira. Kaya siguro hindi ka pa nagkaka-boyfriend, puro kakalokohan. Tita, bulag ang mga lalaki sa Maynila. Hindi nila nakikita ang charm ko. Ewan ko sa'yo. Pagkatapos may tumawag mula sa bintana. Goryo, napadaan ka? Tanong ni Tia Emma. Salamat, Aling Emma. Pero nagmamadali ako. May tatanong lang sana ako. Ano yon? May kakilala ba kayong marunong magmaneho? Si Lex kasi may hangover pa. Buhusan nyo ng tubig yun maya-maya para mahimasmasan. Ginawa na ho namin kaso malakas ang tamay. Ngayon problemado kami kung paano makakakuha ng driver. Napapalatak si Tia Emma. Mauhuli tayo kung walang papalit kay Lex. Sumingit si Amira. Tita, kailangan niyo ng driver? Marunong ako mag-drive. Lumiwanag ang muka ni Tia Emma. Talaga, Amira? Salamat. Tamang-tama ang pagdating mo. Tita, may talent fee ako Sabi ni Amira sabay tawa. Natawa si Tia Emma. Joke lang. Ngayon na ba alis? Tapos na akong kumain pero magbabaon ako. Habang naghihintay sa airport, bit-bit ni Amira ang karatula na may pangalan ng susunduin. Ang tagal naman, nawiwiwi na ako Pinandilatan siya ng mga katabi. Kaya tinanong niya sila. Anong problema? Bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita ng taong puputok na ang pantog? Halos hindi na kayanin ni Amira ang tawag ng kalikasan. Patakbo na siyang papuntang CR nang mawala sa kanyang placard. Paglingon niya, nakita niyang isang matangkad na lalaki ang humahawak nito. Tinitingnan ang nakasulat. Naka-yellow polo at jeans siya at mukhang isang Hollywood actor. Tinanggal nito ang sunglasses at sinabi, Mali ang spelling ng pangalan ko, dapat double N. Tinanong siya ng lalaki. Ikaw ba ang sundo ko? Nagulat si Amira nang kausapin siya ng lalaki. Ako nga. Aray! Basta lang nitong ibinalik ang karatula at itinama ang pangalan. Next time, ayusin yung pangalan ko. Nawala ang paghanga ni Amira nang ibigay nito ang bag at maglakad palabas ng airport. Hurry up! Utos nito. Ibang klase. Sabi ni Amira. What are you still doing there? Nang talikuran siya nito, napaisip si Amira. What a guy. At iniwasan ng bossy na ugali nito. Naglalakad si Amira at nagmumurang galit nang biglang tawagin siya ni Adin. What now? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Sinabi niyang kailangan niya mag-CR. At si Adin na, tila walang pakialam, ay nagutos. Mag-CR ka na, bilisan mo. Habang naghihintay sa CR, halos magtulungan silang pigilin ang pangangailangan. Humarap siya sa pader. Lihim na nagdasal siya na sana lumindol sandali at nang magsitakbuhan palabas sa mga tao roon para makasingit na siya. Pero talagang minala siya dahil ni hindi man lang nagparamdam si Mother Nature.
Bukod sa Mother Nature na kailangan niyang sagutin. Pumikit siya at kinagat-kagat ang kanyang daliri upang kahit paano mawala sa isip niya ang nararamdaman niya. Mind over matter, mind over matter. Sambit niya. Mind over, what are you doing? Shh, huwag ka maingay dyan. Nagko-concentrate ako. Mind over matter, mind over. Kamuntik na siyang maiyak dahil talagang muntik na siyang maihi nang biglang kunin ni Aden sa kanya ang overnight bag na nakasukbit sa balikat niya. Wag! Impit na wika niya rito. Huwag mo akong gagalawin. Por favor. Mind over matter. Nakakunot noon na pinasadahan siya nito. Tila ba isa siyang kakaibang nilalang sa paningin nito ng mga sandaling yun. Mabuti na lang at hindi na nagsalita pa ito at iniwan na lang siya nito upang pumasok sa katapat na CR ng mga lalaki. Humarap uli siya sa pader at nagdasal na sana makayanan pa ng pantog niya ang tawag ng kalikasan. Hey, you! Come here. Inilapat niya ang isang braso sa pader at doon idinikit ang kanyang noo upang makatulong kahit papano sa pagkoconcentrate niya. Mind over matter. Impit na sambit niya. Ay, nakakainis naman. Bilisan niyo magsiihi. Akainis talaga. Kinalabit siya ni Aden. Dahan-dahan niyang nilingon ito. Please lang po. Pwede bang maghintay ka naman? Maawa ka naman sa pantog ko. Walang tao sa CR ng mga lalaki. Doon ka na lang kung hindi ka na makatiis. Saglit na natigilan siya habang nakatitig dito. Tama ba ang narinig niya? Sa wakas nagkaroon din ito ng puso. Bilisan mo at gusto ko na umuwi. Puso ba ka mo? Nilayasan na ito ng puso. Pero kahit papano, pinagpasalamat pa rin niya na gumawa ito ng paraan para makapag-CR na siya sa wakas. Nagkukumahog na nagtungo siya sa men's room nang may isang lalaking pumigil sa kanya. Hoy! Ba't ka dyan papasok? Hindi yan ang CR ng mga babae. Pasensya na pare. Humarang na sabi ni Aden dito. Kailangan lang talaga makapag-CR ng girlfriend ko. May UTI kasi siya, kaya hindi pwede magpigil. Baka kung anong mangyari sa kanya. Ikakasal pa naman kami sa linggo. UTI? She screamed in her mind. Girlfriend? Ikakasal? Get in. Aden opened the door for her with a warm mist. Most wonderful smile she had ever seen in her life. Sweetheart. Sweetheart? Sinusulyapan ni Amira sa rearview mirror si Aden habang tahimik na nakaupo ito sa backseat ng kotse. Dahil sa ginawang pagtulong nito sa kanya na makapag-CR, kahit paano nagbago ang image nito sa kanya. He might be a little bossy, but he knew how to extend help to those who desperately needed it. Napakislot pa siya nang magsalubong ang mga tingin nila sa rearview mirror. Yes? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo kanina. Salamat. Walang anuman. Wala na bang ibibilis tong takbo natin? Sa Amerika, minutes lang ang inaabot kapag ako ang nagmamaneho. Wala kasi tayo sa Amerika eh. Kaya hanggang ganito lang ang dapat maging takbo ng sasakyan natin. And they say Filipino drivers were maniacs on the road. Kasi hindi naman ako talaga driver, kaya hindi ako manyak. Pero naisip niya na parang may hindi tama sa sinabi niya. Ipinagkibit balikat na lang niya yon. What do you mean, you're not really a driver? Nakipag-break ang girlfriend ng driver ng hacienda na susundo dapat sa'yo. Naglasing at may hangover, kaya hindi na makakapagmaneho. Wala silang makitang pwedeng magmaneho, kaya ako na nagpresenta. So, you're not one of the employees? Siyahin ko ang isa sa mga trabahador sa hacienda. Nagbabakasyon ako ngayon sa kanya. Dapat sinabi mo na mas maaga sa akin. Hindi siya sumagot. Typical of a person who grew up in a wealthy family. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Hindi na bale. Ipaalala mo sa akin na sisantahin ang driver ng hacienda. Teka, bakit mo sisantahin si Lex? He's not doing his job. Ano pang silbi niya? Hindi naman niya kasalanan kung nabigo siya kagabi at naglasing. Mabuti nga na hindi na siya nagpumilit na ipagmaneho ka. Dahil kung nagkataon, with that hangover of his, baka na-aksidente pa kayo ngayon. Nagpabaya pa rin siya sa kanyang trabaho. Ayoko sa mga taong walang silbi. Matindi rin ang isang tuwa. Kung kaharap lang nila si Lex na mga sandaling yon at narinig ang mga sinabi nito, siguradong nagbigti na ang pobreng bigong driver. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Nagluluksa pa kasi siya sa naging kabiguan niya. Walang kinalaman ang personal niyang buhay sa trabaho niya sa hacienda. Kung hindi niya kayang paghiwalayin yun, mabuti pa iwanan na niya ang kanyang trabaho. Isa pa, ayoko nagkakaroon ng utang na loob sa ibang tao. Nag-volunteer ako.
Kaya hindi mo na kailangan kastiguhin si Lex. Pagsabihan mo na lang siguro siya sa susunod. Wala nang susunod. At ayoko rin na pinangungunahan sa mga desisyon ko. Ganyan ka ba talaga? What? Alam mo ba kung magsalita ka, parang wala kang puso. Tao lang tayo. Hindi maiwasang magkamali. Bakit hindi mo magawang patawarin si Lex? Wala na ba siyang karapatang magluksa para sa mga naging heartaches niya? Wala itong naging kasagutan. Kung ikaw nga nagkakamali rin, bakit hindi mo mapagbigyan si Lex? Buong buhay niya sa asyenda siya nagtrabaho. Tapos dahil lang sa isang pagkakamali, mawawala na sa kanya ang pinakamamahal niyang trabaho? Kung talaga mahal niya ang trabaho niya, hindi niya yun dapat pinababayaan. Kahit pa mabigo siya o mabagsakan ang kisame ng bahay niya, binabayaran siya para magmaneho, hindi para magluksa kahit pa nabibigo siya. Can I say something to you, Adin? No. You're a jerk. Wala talagang pakiramdam ang tinamaan ng... What's your name, woman? Bakit? You called me by my name. It's only fair that I call you by yours. Toyang. She heard him chuckle once again. Sama ng ugali. Babaw naman ang kaligayahan. Cute. What's your real name, Toyang? Secret. Okay. Steady girl. Kaya ko magmaneho mag-isa. Hindi ko pa din nakukuha ang pangalan mo. Amira. Amira? That's a nice name. Pagkatapos mo akong guluhin, mambobola ka pa ngayon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso hanggang ng mga sandaling yun. Umayos na to sa pagkakasandal sa backseat at pumikit. Sandali. Sasisantahin mo pa rin ba si Lex? Pag-iisipan ko. That's good enough. Bigyan mo na lang siya ng warning at siguradong hindi na uulit yun. Sabi mo, bakasyonista ka lang yung tiyahin mo. Bakit parang masyado ka yatang concerned sa mga tao sa asyenda? Do they even know your name? Oo naman. Matagal na akong nagbabakasyon kay Tita Emma. Kilala ko na mga tao sa asyenda nyo dahil madalas akong nagpapagala-gala roon. I see. Mababait ang mga tao nyo ron. Hindi mo lang siguro yun alam dahil sabi ni Tita Emma, ilang taon ka na rin naman daw hindi nakakabalik ng bansa. But really, they're all fine. Why do you stop talking? Akala ko ba, keep talking. I like the sound of your voice. Pinagtitripan ba siya nito? Nakapikit pa rin ito ng sulyapan niya sa salamin. Hindi kaya nananaginip lang ito? Amira? Ano? Bakit natahimik ka na dyan? Akala ko natutulog ka eh. Hindi ako natutulog sa biyahe. Sabi ko nga. Amira? May nakita siyang convenience store na madadaanan nila. I hope you don't mind. Dadaan lang tayo sandali sa convenience store. Bakit? May bibilhin lang ako. Bilisan mo lang, ayokong pinaghihintay ako. Lihim na napapalatak siya. Minaniobra niya ang kotse sa parking space ng convenience store. Palabas na siya ng sasakyan nang muling marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Amira, kahit saang anggulo niya tingnan nito, parang walang mali sa pagkakagawa ng Diyos sa mukha nito. Bawal akong tingnan ng ganyan. Napaurong tuloy siya. Hindi kita tinitingnan. Sige, sandali lang ako. Hindi siya sigurado kung bakit parang bawat galaw, bawat salita at bawat tingin nito ay napapansin niya. Pati na ang pagbabago ng ugali nito na minsan, segundo lang ang pagitan ay napapansin niya. And then, there was that weird feeling he evoked in her from the first moment she saw him. Ang weird ko yata ngayon. Nakapila na siya para magbayad ng kanyang mga binili. Nang mamataan niya si Adin na lumabas ng kotse. Nakakunot noong sinundan niya ng tingin nito. Hanggang sa makita niyang nagmamadali itong naglakad patungo sa isang grupo. Mukhang nagtatalo ang mga yon dahil may isang pinagtutulungan ng mga ito. Laking gulat niya nang pigilin ni Adin ang kamao ng isa sa mga lalaking yon na susuntukin ang bihag ng mga ito. Ay nako, anak ng tsoknat Adin! Bakit ka nakikialam sa mga ganyan? Mabilis na lumabas siya ng convenience store upang hilahin palayo sa gulo ang binata. Pero nahuli na siya. Nagkagulo na at ang 5 lalaki ay ito na ang pinagtuunan ng pansin. Napahinto siya ng pagtulungan na si Adin. Pero lumaban ang binata. Pabalik sana siya sa convenience store upang tawagan ang pansin ng 2 gwardiya roon nang matigilan siya. Sa likuran kasi ni Adin ay may isang papalapit na may hawak na makintab na bagay at malakas yung ipinalo sa ulo ng binata. Adin! Nataranta na siya dahil walang malay na bumagsak ito sa gutter ng sementadong parking lot.
Oh my God, Adin! Saklolo! Hinabol ng mga gwardya ang mga nagtatatakbong lalaki. Mabilis naman niyang dinaluhan ang walang mali na binata. Adin! Adin, gumising ka! Miss, dalhin na natin siya sa ospital. Wika ng lalaking tinulungan ni Adin. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Natatarantang tinulungan niya ito na may pasok sa kotse si Adin. Habang nasa biyahe patungo sa ospital, todo ang kaba ng kanyang dibdib. Hindi niya alam ngunit sa pagkakataong yun, habang pinagmamasdan ito sa kanyang kandungan, may kung anong kumalabit sa puso niya para dito. Palakad-lakad si Amira habang hindi inaalis ang tingin kay Adin na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Hinulda pala ang lalaki nang makita niyang pinagtutulungan nito ng mga holdupper. At bilang pasasalamat, gagawin daw nito ang lahat para mahuli ang mga lalaking yun. Pinagmasdan uli niya si Adin. Nag-aalala talaga siya. Her father died of a head injury. Kaya hindi siya mapakali ng mga sandaling yun. Gumising ka na dyan, Adin. Dumilat ka. Tumayo ka dyan, parang awa mo na. Wala na siyang pakialam kung sa paggising nito, lamunin siya nito ng buhay. Napakislot pa siya nang marinig ang matinis na ingay na yon. Ang cellphone ni Adin na hawak niya. Hello? Yes, hello. This is Attorney Belmonte. May I speak with Mr. Samonte? Please? Tiningnan niya si Adin. Pasensya na, pero hindi siya pwede makausap ngayon. Tumawag na lang uli kayo. Pero may usapan kasi kami ngayon tungkol sa iba pang detalye ng asyenda. Interesado na kasi ang kliyente ko na mabili agad yun sa lalong madaling panahon. But I trust Mr. Samonte na may mas importante pa siyang ginagawa ngayon. Wait, anong ipagbibili? Yung asyenda sa Monte ba tinutukoy mo? Bakit niya ipagbibili yun? That's his business, miss. Kung gusto mong malaman, siya na lang ang tanungin mo. Anyway, just tell him to send the details of the land to us. Alam na niya ang fax number namin. Thanks, bye. What did you do? Good afternoon. Good afternoon din ho. Kamusta na ho siya? Wala naman kami nakitang malalang injury sa ulo niya. Pero dahil sa ulo ang naging tama niya, the only way na makakasiguro tayong wala na siyang ibang problema kapag nakausap na natin ang pasyente. Ano nga ho uli yun? Mukhang apektado ka pa rin sa nangyari sa asawa mo. Huwag kang mag-alala, ligtas na siya. We just need to observe him for a while, and then we'll discharge him if he won't show any negative sign from the accident. Okay. Or am I? Sabay pa silang napalingon ng doktor sa direksyon ni Adin. Nakita niyang nagpupumilit na itong makabangon, ngunit pinigilan ito ng doktor. Iho, huwag ka na muna masyadong gumalaw. Magpahinga ka na lang muna pansamantala. May ano ka, ano nga ho ang meron siya? That wasn't what I asked. Nandito ka sa hospital, Iho. Kumusta na pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? What happened to me? You met an accident. Ayon dito sa misis mo, may pumalo raw sa ulo ng tulungan mo yung lalaking hino-hold up. Hala, asawa? Ito talagang doktor na to, pahamak eh. Iho, may nararamdaman ka pa bang hindi maganda sa katawan mo? Sa ulo mo? Wala na. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik ka rito para sa check-up. I said I'm okay. I don't need to be checked up anymore. Huwag mo naman tarayan ang doktor mo, Adin. Mabuti nga't na siguro niyang wala nang ano pang pinsala sa katawan mo. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng bumangon. Sasu. Bitiwan niyo ako. Mr. Samonte, huminahon kayo. Makakalabas naman kayo ng hospital kahit ngayon mismo. Huwag lang kayo masyadong gumalaw agad at... Samonte? Napakunot ang noon niya. Something is wrong. Gusto ko nang umalis sa lugar na to. And take your hands off me. Mr. Samonte, please calm down. Sandali lang, time out! Siya na ang nag-alis sa mga kamay ng doktor at nurse na pumipigil sa braso ni Adin. Adin, Han, it's okay. Aalis na tayo. Tiningnan ka lang uli ng doktor ng 1 beses pa. No! Okay. Wow, ang lambot at ang kinis pala ng kutis nito. Haltang mayaman na noong paman. Aalis na tayo, magbabayad lang ako. Can you wait here? No! Laking gulat niya nang hawakan siya nito sa braso niya. I'm going with you. Ayoko maiwan dito ng mag-isa. Let's go. Sandali lang. Kilala mo ba kung sino ako? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? You're my wife. Muntik na siyang masamid sa walang kagatol-gatol na sagot nito.
Sinulya pa ni Amira ang tahimik na si Adin sa kanyang tabi. Wala na ito sa backseat. Ayaw na raw nitong maupo roon dahil nag-iisa ito. Parang hindi siya sanay na makitang kumikilos ng ganon ang antipatikong binata. Hindi pa ito dapat lumalabas ng hospital dahil sa kondisyon nito, ngunit nagpumilit ito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng doktor tungkol sa kakaibang ikinikilos nito. Nagkaroon daw ito ng amnesia dahil sa lakas ng pwersang tumama sa ulo nito. Hindi nila sigurado kung hanggang saan ang extent ng nangyari dito, kaya ipinasit scan niya ito. Ang problema, paano niya sasabihin dito na hindi sila mag-asawa, ni hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend? At ano ang sasabihin niya sa lahat ng taga-hasyenda kapag dumating sila roon? At ganun ang ayos ng pinakamamahal na bagong amo ng mga ito. Ihinto mo muna sandali. Bakit? Basta ihinto mo muna. Nagka-amnesia na at lahat, ganun pa rin ang ugali nito. Bakit hindi na lang ang ugali nitong yun ang nakalimutan nito para sumaya-saya naman ang mundo? Oh, ano na ang... Mukhang nakakaugalian na nun ang magwala tuwing magtatama ang mga paningin nila ni Adin. At medyo hindi na niya nagugustuhan yun. Tumikim siya ng malakas. May sasabihin ka? Ang sabi mo kanina sa doktor, mag-asawa tayo. You're lying, aren't you? Hindi ko naman sinabi yun. Pareho tayong walang wedding ring. See? Now tell me, sino ka talaga at bakit ikaw ang kasama ko sa hospital? How did we end up together? What's your name? Where did you find me? Why did we have that accident? Who? Hep! Isa-isa lang. Hindi kita mahabol. I'm the only one who can't remember anything here. I'm the only one who should ask questions. Ikaw, wala kang gagawin, kundi sagutin lang ang mga tanong ko. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, ako lang ang tanging nakakaalam kung sino ka at ano ka. Kaya wag mo ako mautos-utusan ng ganyan. Dahil kapag naasar ako sa'yo, ililigaw kita at iiwang mag-isa. Bahala ka sa sarili mo. Sa pagkakataong yun, parang gusto uli niyang haplusin ang pisngin nito. Dahil bumalik na naman ang nakita niyang pag-aalala sa gwapong mukha nito sa hospital kanina. Sorry, sige, hindi na kita iiwan. Hindi na kita ililigaw. Okay. I'm not your wife. I'm not even your girlfriend. Bakasyonista lang ako sa hacienda na pag-aari ng pamilya mo dahil isa sa mga tauhan doon ng tiyahin ko. Sinundo kita sa airport at doon nangyari ang aksidente. Galing ako sa ibang bansa. Ang sabi ng tiyahin ko, galing ka raw sa Amerika. Doon ka raw talaga nakatira eh. Umuwi ka lang ng Pilipinas para i-take over ang hacienda na iniwan sa'yo ng ama mo. Para pagandahin kahit ang ganda-ganda nun ngayon. Para pangalagaan ang kabuhayan ng mga tao roon na ginawa rin ng iyong ama nung nabubuhay pa siya. My father is dead? My mom, is she... Napakagatlabi na lang siya sa kamarahang tumango. I see. Bakit ka umiiyak? Huwag kang umiyak. Pumapangit ka. Anito sa boses na parabang naglalambing. Wala ka namang maalala eh. That's why you're here. Ikaw ang magpapaalala sa akin ng lahat. Hindi ka pwedeng tumanggi. Malakas ang kutob kong ikaw may kasalanan kung bakit nangyari sa akin to. Kaya responsibilidad mong alagaan ako habang hindi pa bumabalik ang alaala ko. Kasalanan ka naman talaga nangyari. I'm sorry. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang alaala mo. Good. Huwag ka nalang uli iiyak. Ayoko makakita ng babaeng umiiyak. Paborito mo talaga salitang yun ano? Yung ayoko? Ayoko nang pinakikialamanan ako sa ginagawa ko. Parang wala namang nawalang memorya sa'yo. Ganun pa rin kasi naman yung ugali mo. May amnesia ka nga kaya talaga? Anong ibig mong sabihin na nawala ang memorya ni Senyorito Adin? Maharlika, anong nangyari? Anong ginawa mo? Nag-aalalang tanong ng Tita Emma niya. Tita, huwag ka maingay. Baka may maibang makarinig dito. Sinilip niya si Adin sa sala na tila supervisor na tinitingnan ang lahat ng mga gamit doon. Ikinuwento na rin niya rito ang lahat ng detalye sa nangyaring aksidente nito. Ay, sus! Mabuti na lang pala at yan lang ang nangyari sa kanya. Oo nga eh, okay naman siya. Yun nga lang, wala siyang memory na kung sino siya at kung anong ginagawa niya rito sa Pilipinas. So, ano nang gagawin natin ngayon? Paano natin sasabihin yan sa mga taga rito? Kamamatay nga lang ni Don Alejandro, tapos ito naman ngayon. Ang nag-iisang pag-asa ng hacienda, wala pang maalala. Isa pa yan sa gusto kong sabihin sa'yo, tita. Balak ibenta ni Adin ang buong hacienda.
Ha? Noong wala pang malis si Adin, tumawag ang representative nang bibili ng asyenda sa cellphone niya. Ako ang nakasagot at doon ka nalaman. Pero bakit? Mahal na mahal ng kanyang mga magulang ang asyenda na to. At noong nandito pa siya, nakita kong gusto rin niya ang lugar na to. Bakit ngayon? Hindi ko rin alam ang dahilan, tita. Pero siguro blessing in disguise na rin na nag-amnesia siya. Ito na ang pagkakataon natin na ipakita sa kanya ang kagandahan nitong asyenda. And hopefully, kapag bumalik na ulit ang alaala niya, hindi na mawawala ang magandang experience niya rito at hindi na niya maisipan pang ituloy ang pagbebenta nito. Ayoko rin na mawala ang asyenda na to, tita. Alam mo nung magkasunod na namatay sina mama at papa, ito na ang laging takbuhan ko kapag nalulungkot ako. Hindi rin ako papayag na mawala ang bagay na nakakapagpaalala sa akin ng mga taong minahal ko ng gusto. I love this place and I love the people here. Tutulungan ko kayong hindi mawala ang asyenda. Kung kinakailangang gamitin natin ang kalagayan ngayon ni Adin para masiguro yun, gagawin natin. Hindi ba parang kawawa naman si senyorito nun? Gagamitin lang natin siya? Sa tingin niyo ba, tita, kung buhay si Don Alejandro, papayag yun na ibenta ang asyenda? Hindi, mahal na mahal ni Alejandro ang lugar na to. Yun na nga mismo, naisip ko kasi na masyado nang matagal na nawala rito si Adin, kaya parang baliwala lang sa kanyang lugar na to. Ngayon, kung mananatili siya rito, at mapapakita natin sa kanya ang potensyal at ganda nito, siguradong kahit bumalik ang alaala niya, hindi na niya ibebenta pa ang lugar na to. Sorry, Adin. Maintindihan mo rin siguro kami balang araw. I'm a bit hungry. May pagkain ba kayo rito? Nako, pasensya na, senyorito. Sandali at ipaghahanda kita. Dagdagan niyo na ho. Hindi pa rin kumakain si Amira. Nagulat siya sa narinig. Nilingon siya ng tiyahin niya. Nagtatanong ang mga mata nito. May problema ho ba? Wala naman, senyorito. Sige, ipaghahanda ko na kayo. Huwag mong sindakin ng tita Emma ko. What did I do? Tinakot mo siya eh. Again, what did I do? May amnesia o wala, ganun pa rin ang ugali mo. Teka, kamusta na nga pala yung sugat mo? Sumasakit pa ba? Makirot lang ng konti, but it's fine. Huwag ka muna maliligo, masama yata na mabasa yung sugat mo. Sariwa pa naman yan. Pero mangangamoy ako. Kanina pa nga ako nangangati eh. Isang araw ka lang namang hindi maliligo eh. Anong gusto mo? Mamagay ang sugat mo o magkaroon ng instant kamatis sa noo? Fine. Tumikhim siya ng malakas. Pasimpleng umatras siya palayo rito para makatsyempo ng madaraanan palabas ng kusina. Excuse me po, padaan lang po. Pero imbis na hayaan siyang makadaan, lalo pang iniharang nito ang katawan sa pinto. Alis ka? Wrong move. Lalo lang kasing umarangkada ang kaba sa kanyang dibdib. Doon ako kay Tita Emma nakatira. Iwan mo ako rito kung ganun. Dito ka nakatira. I don't know this place. Kung gusto mo ako manatili rito, dapat dito ka rin tumira. Ha? Hindi ba't aalalayan mo ako hanggat hindi pa bumabalik ang memorya ko? Dito ka lang sa tabi ko. I can stay here. Kung ganun, doon na rin ako titira sa bahay ng Tita Emma mo. Saan ba yun? Let's go. Adin, pinilit niyang makawala rito. Hindi pwedeng kung nasaan ako, nandun ka rin. You belong here. Dito, mas marami kang makikita na makakatulong sa'yo na makaalala. Kaya dito ka lang. Kung gusto mong mabalik uli ang alaala mo, kailangan tulungan mo rin ang sarili mo. Stay here and try to remember anything from the things around here. Like these pictures or those chandeliers. Sinusubukan ko na yan kanina. Wala talaga ako maalala eh. Subukan mo uli. Don't you think I didn't try hard enough? Adin, ayoko ng ganito. Ayoko na wala akong makapitan man lang sa mundo ko ngayon na hindi ko kilala. I hate not knowing anything about myself. I'm not even sure if you're telling me the truth or if my name is really Adin after all. Kailangan mo yun. Ikaw lang ang kailangan ko. Sa'yo ko lang nararamdaman ang kasiguruhan na mababalikan ko pa nga ang nawala kong alaala. That's why I don't want you to leave me. That's why I want to stay by your side. Pakiramdam ko tuluyan na ako mawawala kapag hindi na kita nakita sa tabi ko. She was speechless. Okay, fine. Doon ka sa tita mo. Nasaan nga palang room ko rito? Pagkatapos, tinalikuran na siya nito. Bakit ngayon ka lang? Nagulat si Amira na makitang nakatayo sa may pinto si Adin. Kahit sino makakita rito ng mga sandaling yon, siguradong hindi maipagkakamali
na ito na nga ang bago may-ari ng buong lupain. It's already 8 o'clock, Amira. 8:15 to be exact. Hinihintay mo ako? Amira naman, ano ba nangyayari sa'yo? Naluluka ka na ba? Oo, kanina pa. Bakit mo ako hinihintay? What do you think? Iniwan mo ako mag-isa sa isang lugar na hindi ako pamilyar at walang kakilala. Hindi tuloy ako makatulog na maayos. This is your house, Adin. At kaya kita iniwan dito dahil nagbabaka sakali akong kapag nakakita ka ng mga bagay-bagay, makaalala ka na. Anong idea yan? Magdamag kong nilibot ang mansyon. Nakita ko na yata ang lahat ng bagay rito. Hanggang sa mga alikabok sa kasulok-sulukang bahagi nito. Wala pa rin ako maalala eh. Kasalanan ko ba yun? Isa pa, masama ba na isipin kong makakabuti sa iyon? Gusto ko lang naman matulungan ka. Tapos ganyan pang sasabihin mo sa akin na walang kwenta ang idea kong yun? Siguro nung past life mo, isa kang kulugo. Sungit-sungit mo. Sobrang antipatiko. Ako na nga tumutulong, ako pa masama. Kung ayaw mo ng mga idea ko, bahala ka sa buhay mo. Mag-isip kang mag-isa kung paano may babalik ang alaala mo. Kung hindi ko lang naiisip yung sugat mo sa noo, kinagat na kita. Asar ka ha? Nakontento na lang siya sa pagpalo sa braso nito upang kahit paano mailabas ang frustrations niya rito. Kaya nagtaka pa siya nang wala man lang siyang narinig na pagkontra mula rito. Napilitan tuloy siyang pagmasdan na naman ang mukhang yun. Tila yelong nalusaw ang lahat ng iritasyon niya rito nang makita ang kakaibang emosyon sa gwapong mukha nito. He looked so lost at sa nakikita niya, parang pinagsisisihan nito ng husto ang mga sinabi nito dahil sa mga narinig sa kanya. Look, Adin, I'm sorry. Ha? Hindi ko dapat sinabi ang mga yun. I never said that. Yes, you did. Of course not. May naaalala ka na? I'm not sure. Pero alam kong sinabi mong jerk ako. You did say I was a jerk. Ang sama mo. What do you think of this place? Maganda, hindi ba? Para ka nasa Tagum Paraiso. Mas maganda pa ang makikita mo kapag nag-ikot-ikot ka rito. Lalo na rin sa may manggahan. Maraming halamang ligaw na namumulaklak. Pag summer, pwedeng pang postcards sa mga lugar dito. Pag rainy season naman, pang postcards pa rin ang mga lugar dito. At kapag winter, wala pang winter dito pero pang postcards na rin ang tanawin dito. Promise. Kumain ka na ba? May sinabi ka ba, Adin? Sabi ko, tama ka. Maganda nga itong hasyenda. Kumain ka na ba? Nagwala at naglupasay ang puso niya. Nakakainis na lalaking to. Inaakit siya ng walang habas. Hindi pa ako kumakain dahil hinihintay kita. Ayokong kumain nang hindi ka kasabay. We! Natauhan siyang bigla dahil sa pagkunot ng noon nito. Akala ko kasi nagbibiro ka lang. I've been waiting for you since 5 in the morning. Hindi ako nagbibiro kapag ganitong nagugutom na ako. Bakit mo pa ako hinintay? Dapat kumain ka na lang mag-isa. Ako pa ngayon sinisisi mo sa pagkagutom mo. I really don't like the feeling of not knowing anything or anyone around me. Kaya hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita. Ikaw talaga, Adin. Kakain ka lang, ang dami mo pang drama. Samahan na kitang mag-breakfast bago mo pa ako alayin ng tula dyan. Magandang araw, Senyorito Adin. Maligayang pagbabalik ko, Senyorito Adin. Natutuwa kami makita kayo, Senyorito Adin. Matagal na rin kayong hindi nakakauwi rito sa hasyenda. Yun ang sumalubong kina Adin at Amira nang magpasya silang maglakad-lakad sa paligid ng hasyenda ng araw na yon. Kahit saan bumaling si Amira, pulos mangga ang nakikita niya sa bahaging yon na malawak na lupain ng hasyenda sa monte. Naalala ko pa, nung nandito pa kayo sa hasyenda, Senyorito, lagi niyong pinapakaba ang mga magulang niyo dahil napakahilig niyong umakyat sa puno. Nakita niyang kumislap ang interes sa mga mata ni Adin. He obviously wanted to remember his childhood. Talaga, Mang Bosyo? Parang nakikinita-kinita ko nga. Itong amo niyo na parang unggoy na nagpapalipat-lipat sa mga puno ng mangga rito. Ay, hindi unggoy. Siya raw si Tarzan noon. Aba, sosyal ka pala, Adin. Talagang kailangan ikaw pa si Tarzan? Hindi ka na nakontento sa pagiging unggoy, ha? Mas macho si Tarzan sa unggoy. Natural, si Tarzan ang pipiliin ko. Sabi ko nga, nagbe-briefs ka rin naman dati, di ba? Ano palagay mo sa akin, Chip? Natatandaan mo pa ba, Senyorito?
Nung sumakay ka sa kalabaw at ginawa mong pangarera yon, nung magpiesta sa bayan, galit na galit sa iyo mga caretaker ng mga alagang hayop dito dahil lagi mo itinatakas sa mga alaga niya. Pero nang mag-uwi ka ng medalya at isang bote ng siyokto nang manalo ka, si Mang Julio pa mismo ang pumili sa mga alaga niya nang magagamit mong pangarera uli. Oo, natatandaan ko nga yan. At nung natalo ka naman, nakita namin kayo ni Mang Julio na nag-iiyakan sa ilog. Yak, Adin! Umiiyak ka ng dahil lang dun? May reklamo ka? Wala. Ako naman, nagbibigay lang ng opinion, Brad. Peace tayo. Kung meron nga lang contest noon na pinakamaraming naipangsugal na alagang hayop, baka manalo na si Senyorito Adin doon. Pati nga walang mali na goldfish sa aquarium sa mansyon. Hindi pinatawad ni Senyorito. May makakalaban naman kaya si Adin sa contest na yun? Wala. Sabay-sabay na nagtawanan pa ang mga ito. Nung past life ko siguro, isa akong slot machine sa kasino. Walang kasino sa probinsyang tulad nito. Kaya siguro, nung past life mo, isa kang baraha sa saklaan. Sa mga labayan. Nakakunot noong binalingan siya nito. Tinugtungan pa talaga. Cool yun. Ewan ko sa'yo. Senyorito, gusto niyo po ba ng mangga? Ikukuha namin kayo. Walang kasing sarap ang mga mangga na inani sa asyenda na ito. Siguradong hindi na uli nyo ito natikman mula na mag-aral kayo sa Amerika. Hindi kasi nakakarating sa bansang yun ang mga manggang nanggaling dito. Bakit naman? Hanggang sa bayan lang nakakarating ang mga manggang ito. Kung magkakaroon lang sana ng mas malaking market ang mga mangga rito, siguradong magiging #1 producer ng mangga ang hasyenda sa monte. Napakunot ang noo ni Adin at saglit na natigilan. Napatitig din siya rito. Did he remember something? Hinintay niya magkaroon pa ito ng ibang reaksyon. Lumipas na ang ilang sandali na natili pa rin itong matamang nakikinig sa mga tauhan. Tumayo ito. Ako na lang aakyat. What? Gawain ko namang umakyat sa mga puno nung bata pa ako, hindi ba? I still know how to be Tarzan. Napangiti siya. Magbahag ka muna. Sige, mauna ka. Ang sungit mo namang Tarzan. Imbis na mag-react ay hinawakan na lang siya nito sa braso at inalalayang makatayo. Ikaw ang mamili ng puno na aakyatin ni Tarzan. Hindi ako mahilig sa mangga. Mabuti kung ganun. Wala akong kagaw sa mapipitas ko. Hindi ka lang masungit, matakaw ka pa. Inggit ka? Magsungit ka na rin at magtakaw. Walang salitang magtakaw. Lumagpas na naman sa kamay ni Amira ang inihulog na mangga ni Adin. Pumalatak ito. Sa 10 mangga na inihagis ko sa'yo, 11 hindi mo nasalo. Ang OA mo. Ikaw naman may kasalanan kung bakit hindi ko nasasalo ang mga mangga, no? Parang sirang tora-tora ang paghahagis mo. Walang direksyon. Ako pang sinisi nito. Oh, heto pa. Teka lang. Ow! Aray! Amira! Are you alright? Amira, are you okay? Are you hurt? Ano ba sinasabi ko? Siyempre naman nasaktan ka. This is a nasty one. Kung bakit naman kasi no ang pinansasalo mo? Mag-ingat ka kasi sa susunod. Nang hindi ka nadidisgrasya, kaya mo ba ang sakit? Nanlaki ang mga mata niya at naitakip niya sa kanyang bibig ang kamay niya upang pigilan ang malakas sa pagsinghap niya. What? Wala akong bad breath. Masakit pa ba, no mo? Namumula pa yan ah. Ang mabuti pa siguro bumalik na tayo sa mansyon at nang malapatan niya ng cold compress. Amira, naririnig mo ba ako? Amira. Ha? Nabagok na yata ng pobreng mangga na yun ang ulo mo. Get up. Ha? Nagulat pa siya nang sa pagdilat niya, nalaman niyang pangko pa pala siya nito. Hoy, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako! Ang bagal mong kumilos. Hinimatay ka yata dahil lagi kang napapapikit, kaya binuhat na kita. Huwag kang magulo dyan at medyo mabigat ka. Hindi ako mabigat. Adin, ibaba mo ako sabi. Mamaya na, doon na sa mansyon. Mabibitawan na talaga kita kapag hindi ka pa nanahimik dyan. Nako, senyorito, ano ang nangyari kay Amira? Senyorito, kailangan niyo ng tulong? Badong, huwag kang ang epal. Kita mo nang kayang-kaya na ni senyorito si Amira eh. Oo nga, ikaw talaga, Badong. Yang 2 kaing na lang ng mangga ang buhatin mo. At nang mapakinabangan ka naman namin dito. Mabait lang naman ako, kaya ako nag-offer ng tulong eh. Uy, offer. English yun ah. Pa-cheeseburger ka naman.
Natawa na lang siya ng pagtulungang tuksohin at pagtripa ng isa sa mga tauhan sa manggahan. Sige, magpapacheeseburger ako. Lahat ay napatingin sa direksyon nila sa sinabing yun ni Adin. What? Joke yun? Alin dun? Ano naman kayo nakakatawa sa pag-offer ng cheeseburger? Sambit nito, halata ang pagtatampo sa boses. Oo nga, senyorito. Anong masama ron? Ako na lang ho ang pa-cheeseburgerin nyo. Sige. Senyorito, tulungan ko na ho kayo kay Amira. No, kaya ko na mag-isa si Amira. Mamaya na lang natin pag-usapan ng tungkol sa cheeseburger mo. Maiwan ko na muna kayo. May ganito palang feeling kapag buhat ka ng iyong Prince Charming. Ang saya. At hindi na niya alam kung paano pipigilan ang puso niya na huwag masyadong mahulog dito. Kung sa bagay, kahit naman pigilan niya ang kanyang sarili, magpapapigil ba naman kaya siya? Hindi po. Sagot ng isip niyang nakipagkasundo sa kanyang puso. Ano na naman ba kasi ang pinagagagawa mong bata ka? Lagi ka na lang nadidisgrasya. Mag-iingat ka nga. Ako ang ninenervyos sa mga napapasukan mong disgrasya eh. Kasasabi lang ng tita mo na mag-ingat ka. Hinawi nito ang kanyang buhok sa noo niya. Sa kamarahang inilapat doon ang cold compress. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung matigas yan, hindi sana tinabla ng ibinato mong mangga. Ikaw naman, bakit noong pinansasalo mo? Luka-luka na yata siya dahil kahit ang napakababaw na sinabi nitong yun, naging masaya sa kanyang pandinig. Para kang sira. Nabukulan ka na nga, natatawa ka pa. Masaya eh, try mo. Ang alin? Ang mabukulan. Pagtatawanan na lang kita, mukhang mas masaya yon. Masakit pa ba? Noong bago mangyari ang aksidente, napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya. Babalik ba sa dati ang pakikitungo nito sa kanya? Would he still recognize her? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung kabaliwan mo. Saka ka na magpakahumaling sa kanya kapag bumalik na siya sa dating siya. Para din naman sa'yo yun eh. Pinagmasdan niya si Adin habang patuloy siyang masuyong inaasikaso nito. Paano nga kung mangyari ang lahat ng iniisip niya ngayon? Paano kung sa pagbabalik ng alaala nito, makalimutan naman nito ang lahat ng pinagsamahan nila? Ano na ang mangyayari sa puso niya? Sa pagmamahal niya rito? Itatapon na lang ba niya yon na parang walang nangyari? Pero ganun nga lang ba kadali ang lahat? Bakit? Amira? Gusto mo ng kape? Bakit kape? Yun ang naisip kong itanong eh. Pinagmasdan ng maigi ito. Parang may kung ano sa sinabi nitong yun. Hanggang sa tuluyang mag-sink in sa isip niya ang ibig sabihin nito. Bigla na lang siyang natawa. Oh, Adin. What? What did I say? Masakit pa rin ba? Ang alin? Ito. Well, napakurap-kurap siya. He kissed her. Medyo. How about now? Hinalikan uli siya nito sa kanyang noo. Ouch! Masakit pa. Still, he gave her another kiss. Ikukuha lang kita ng kape. I don't want. Huwag ka umalis. Hoy! Mahipa ka ng hangin dyan. Ay tita, nandyan pala kayo. Sus, para namang may concern pa kayo sa akin. Mahali ka. Po? May gusto ka ba kay Senyorito Adin? Opo. Alam mo rin bang nawawala pa ang memorya niya? Natigilan siya. Alam ko rin yan, Tita Emma. Hindi naman sa pinipigilan kitang mahulog ang loob mo sa senyorito mo. Karapatan mo yun. Isa pa sa mga nakikita kong pag-aasikaso niya sa'yo at base sa mga ginawa niya para sa'yo, mahirapan ka nga na hindi mahulog ang loob sa kanya. Kaya lang, paano kung biglang bumalik ang alaala niya? Sige tita, kakalimutan ko na to. Total naman bago pa lang. Baka nga kasi masaktan lang ako kapag tuluyang nahulog na ang loob ko sa kanya. Tapos... Pero tita, paano po ba pigilan ang puso na magmahal? Kaya mo yan. Ayoko lang na masaktan ka. Ikaw na lang natitirang alaala sa akin ng mga magulang mo. I know, tita. Mag-iisip na lang ako ng paraan para hindi na lumala ang nararamdaman ko para kay Adin. Siguro sasabunutan ko na lang siya kapag nagiging sweet na naman siya sa akin. I'll be fine. Kaya ko to. Ikaw nga na kaya mo, hindi ba tita? Maha, may storbo lang kita sandali. Ang isa sa mga katulong ang tumawag sa kanya. Galing ito ng kusina. Pwede mo bang sagutin tong cellphone ni Senyorito Adin?
Kahapon pa tunog ng tunog eh. Bakit hindi mo ibigay kay Adin? Ayaw niya eh, hindi raw kanya ang cellphone na to. Hindi ko na lang pinilit kasi natakot na akong baka tuluyan na siyang magalit. Mukhang masama pa naman ata ang mood niya ngayon. Masama ang mood? Hindi ba't masaya namang nagtungo sa kusina ang binata? Narinig niyang tumunog na naman ang cellphone. Kinuha na niya yun at sinagot. Hello? Sagot ng nasa kabilang linya. Babae yon. This is Lisa, who are you? Bakit ikaw sumasagot sa cellphone ni Adin? Where is he? Please, I need to talk to him. Kung nakuha mo ang cellphone niya, saan mo siya huling nakita? Maayos bang lagay niya nang maghiwalay ka ng landas? Huwag ka mag-alala, hindi kita ipapakulong. Basta sabihin mo lang sa akin kung saan ko maaaring makita ang lalaki nagmamay-ari ng cellphone na yan. Kung gusto mo, bibigyan pa kita ng reward. Basta sabihin mo lang sa akin ang kinaroroonan niya nang huli mo siyang makita, please. Please, I have to see him. I need to know if he's okay. Tuluyan nang napaiyak ito. Damang-dama niya ang matinding pag-aalala at pangungulila sa boses nito. Huwag ka mag-alala, miss. Ligtas si Adin. Ligtas si Adin? Nasaan siya? Saan ko siya matatagpuan? Alam mo ba? Naisip ko mas mainam ang orange juice para sa mga nabukulan. Kapag hindi mo nagustuhan ang lasa, sabihin mo lang. Hindi na ulit kita ipagtitimpla kahit kailan. Tumawa ang katulong. Nanatiling nakamasid naman sa kanyang tiyahin at siya patuloy na pinagmamasdan nito. Was that him? That's Adin, right? Oh please, tell me that's him. Gusto ko siya makausap. I'm so worried about him. Please, let me talk to my fiancé, please. Nayanig ang buong pagkatao niya nang marinig ang sinabi nito. Fiancé raw ito ni Adin. Iniabot niya kay Adin ang cellphone. That's not mine. Sa'yo to, hawak mo to bago ka maaksidente. Adin, kilala ka niya at gusto ka niya makausap. Hello? Ibinalik nito sa kanyang cellphone. I don't know what she's talking about. I don't know her. Adin, what do you think you're doing? That was your fiancé. I don't know her. Inumin mo na yan. Pinaghirapan ko yan timplahin. Adin, I don't know her. O wag mo siyang pilitin. Amira, mukhang nagulat siya sa biglang pagdating ng tawag na yun. Hayaan na lang muna natin siguro siya. Manay Emma, walang maalala si Senyorito Adin? Sinundan niya si Adin. Naabutan niyang nakatayo ito sa labas ng front porch at nakatanaw sa malayo. Adin, hindi ka dapat nagsalita ng ganun sa fiancé mo. Wala siyang alam sa nangyari sa iyo eh. Dapat hinayaan mong sarili mong makilala siya. Ang sabi niya, 4 na taon daw kayo magkasintahan. Kung kinausap mo siya, baka sakali maalala mo siya. At baka yun pa ang umpisa ng paggaling mo. Hindi ko siya maalala. She doesn't trigger any memories from me. Hindi mo naman kasi siya pinakinggan yata eh. I heard her. In the first place, hindi kanyang binata. May iba nang nagmamay-ari dito na mas karapat-dapat makasama nito. Shucks, ang sakit naman. Sa susunod, ayokong gumawa ka ng paraan para sa akin. Amira, hayaan mong kusang magbalik ang mga alaala ko. Hindi ko kailangan ng tulong. Kaya kong maibalik ang alaala ko. Kung kailan naman kasi nakaramdam siya ng ganong klaseng damdamin para sa isang lalaki sa unang pagkakataon, saka pa hindi pwede. May lumitaw na baso ng juice sa harap niya. It was from Adin. Sinabi ko na sa'yo pinaghirapan kong timplahin to. Inumin mo na at baka hindi na ito maulit pa. Pinagmasdan lang niya ito. Pasensya na kung napagsungitan kita kanina. Nagulat lang ako sa mga narinig kong sinabi ng babaeng yan. I'm sorry. Nagparamdam na naman ang puso niya. Pilit yun nagpupumiglas na makawala sa ginawa niyang pagtatali roon upang pigilan na mahalin pa ang lalaking nasa harapan niya. Amira, I don't want to remember my past. I like my life now. Nagulat si Amira sa narinig. Adin. Dumating dito ang isang lalaki kahapon. Tinanong ko siya kung kailan pa naging for sale ang hasyenda. Ang sabi niya, sa Amerika pa lang ay nag-uusap na kami, kasama ng abogado ng pamilya ko. Bumalik lang daw ako rito para ipaalam sa mga taga-hasyenda ang tungkol sa pagbebenta ng lugar. Why would I want to sell a place like this? When did I ever make that decision? Pinalis ko sila. Hinding-hindi ko ipagbibili ang hasyenda. Kung ano man ang naging dahilan ko noon, siguradong hindi lang naging malinaw ang isip ko. Naisip ko nga rin yan. Matagal ko na kasing hindi nakakabalik dito. Kaya sigurado, hindi mo palang uli nakikita ang hasyenda
Kaya ka nakapag-decide na ibenta ito. Saglit na nawalan nito ng imig. Halata na patuloy ang malalim na pag-iisip nito. Hindi ko ibebenta ang hasyenda. Maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to nang tumuntong ako rito. Kahit wala akong maalala rito, alam kong magandang naging buhay ko nung nandito pa ako. Don't be too hard on yourself, Adine. Tama nang hindi mo na itutuloy ang pagbebenta ng hasyenda. Tahimik na tumango lang ito. Nakausap ko na rin ang doktor na tumingin sa kaso ko. Ang sabi niya, nagkaroon ako ng head trauma. Yun ang dahilan kung bakit wala akong maalala. Hindi raw malala ang ganitong kaso. Eventually, unti-unti nang magbabalik ang alaala ko. Masaya ako para sa'yo. Kung saan tila siya lang ang nakikita nitong babae sa buhay nito. I'm not. Adine, bakit? Narinig kong nagkwekwentuhan ng mga katulong nung nakarang araw. Ang sabi nila, hindi raw ako nakarating sa libing ng papa ko. Gusto kong magalit at sabihan silang hindi totoo yun. Sinong anak ang makakatikis sa kanya magulang na hindi makita kahit sa mga huling sandali nito sa lupa? Kaya tinanong ko si Aling Emma. She said, what I heard was true. Ni minsan sa buong pagkakataon na nakaburol ang papa ko, hindi ako nagpakita. Yumuko ito. Hindi ko man lang nagawang makapagpaalam ng maayos sa papa ko kahit sa huling sandali. And now, I found out I have plans of selling the land my parents had always loved. Anong klaseng anak ako? Hindi ko na iginalang ang alaala ng mga magulang ko. Kaya siguro kinuha ng Diyos ang alaala ko bilang kaparusahan sa pagiging walang kwenta kong anak. I can only imagine just how much my poor parents suffered because of me. Hindi naman siguro ganun na nangyari. I'm sure may valid reason ka kung bakit mo ginawa mga bagay na yon. Valid? Anong valid reason doon? I'm selfish. Pinagsisihan siguro ng mga magulang ko na ipinanganak pa ako sa mundong to. Hindi ako marunong magpahalaga sa mga tao at bagay na dapat kong pinahahalagahan. Kaya hindi ko kinausap ang babaeng nagsasabing fiancé ko kanina. Ayoko nang balikan ang mga alaala ko. Adine, I like my life now. Masaya ako. Magaan ang pakiramdam ko. Hindi mabuting tao ang dating ako. Ayokong balikan yun. I want to stay this way. Without those memories, I could start over again. To be a better person and a better son. I could love you, Amira. Mahal kita, Amira. I don't know when I started feeling that way towards you. Basta ang alam ko, lagi kitang hinahanap. Gusto kong lagi ka nakikita at nakakasama. Gusto kong laging naririnig ang boses mo. Akala ko nung una, ganun ang nararamdaman ko dahil kailangan lang kita para maalala ko ang nakaraan ko. Pero habang nakakasama kita, mas nagiging malinaw sa akin ang lahat. I want to be with you because I love you. Ikaw ang laging hinahanap ng mga mata ko. Ikaw ang laging hinihintay ng puso ko tuwing umaga. Ikaw ang nagpakilala sa akin ng bagong mundo ko. Let's just stay this way, Amira. I don't want to remember my past. I don't want to be selfish that I was. I want to start a new life with you. I just want to be with you. Nagmamakaawa ang boses nito. Napakasaya niya dahil sa mga sinabi nito, kaya wala siyang nagawa kundi ang tahimik na umiyak sa harap nito. Ngunit nang kumilos ito upang yakapin siya, ay pinigilan niya ito. Amira, umiling siya at pilit na kinalmang sarili. Hindi totoo ang nararamdaman mo, Adine. What? But hindi to ang buhay mo. Kapag bumalik ang mga alaala mo, makakalimutan mo ako. Makakalimutan mo ang anumang nararamdaman mo para sa akin. I won't. You will, Adine. You know you will. Kaya mo nga sinasabi yan eh. Natatakot ka anumang sandali, babalik na ang mga alaala mo. You have to remember everything, Adine. No, you have to, or else you will never. If I remember who I was before, I might forget you. Bakit hindi mo ba maintindihan yun? I don't want to forget you. I don't want to lose you. Amira, please. Don't send me back. Naaksidente si Adine? Pigil ang tili na sabi ni Lisa nang makipagkita si Amira rito. Anong aksidente? Bakit? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? I was worried sick about him. Pinagmasdan niya ang babae. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila ni Adine, ay lihim niyang tinawagan si Lisa upang makapagkita rito.
Nagkaroon ng amnesia si Adin dahil sa aksidente. Kaya hindi ka rin niya nasabihan. Pasensya na. I was calling him up the whole time. Bakit walang sumasagot sa cellphone niya? Hindi siguro niya sinasagot dahil ayaw niyang makipag-usap sa mga nakalimutan niyang tao. Hindi totoo yan. Hindi niya ako makakalimutan. Kung meron mang taong mananatili sa alaala niya, ako yun dahil mahal niya ako. Where is he? I want to talk to him. Saan ko siya pwedeng puntahan? Kung magkakausap kami, sigurado ako matatandaan niya ako. Sigurado maaalala niya lahat. He doesn't want to remember his past. What? He refused to remember. Stop kidding around. Sinong taong hindi gugustuhin maibalik ang mga nawalang alaala niya? Si Adin. Hindi totoo yan. Siguro may gusto ka sa kanya. At hindi mo siya tinutulungang maibalik ang mga alaala niya dahil gusto mong sayo lang siya. Well, para sabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaan na isang tulad mong sumira sa 5 taong relasyon namin ni Adin. Hindi mo siya makukuha sa akin. He belongs to me. Kung ganon, anong gagawin mo, Lisa? Paano mo siya maibabalik sa'yo at sa nakaraan niya? Kung siya na mismo ang tumatanggi. Marami magagaling na doktor sa Amerika. Dadalhin ko siya doon. Mapapagaling siya ng mga doktor doon. You can take him away from me. Ako ang mahal niya. At ikaw, bahagi ka lang na ilusyon niya. Ibabalik ko ang alaala niya. I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Si Adin na kailangan ko. Saan ko siya makikita? Babalik na kami sa Amerika. Dapat talaga hindi ko na siya hinayaang bumalik dito ng mag-isa para lang i-dispatch siya ang lupain na kinamumuhian niyang ama. She turned to her. She gave her a sarcastic smile. Hindi mo alam? Oh, of course. You wouldn't know that because you're just a part of his temporary world. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ni Adin, kaya huwag ka nang mangarap na makukuha mo siya sa akin. Ako lang ang nakakaalam kung ano at sino talaga siya, kaya kukunin ko siya sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang karapatang ipagkait sa kanya ang buhay niya dahil lang nakasama mo siya sa loob ng maikling panahon. He doesn't belong to you. I know. That's why I told you I'm sorry. Pakisabi rin yun sa kanya. What? Dahil mo siya sa Amerika. Alam ko mas maasikaso siya roon ng gusto. Iniwan ko siya sa kotse sa labas. Alagaan mo siya ng gusto. At pasensya na sa gulong idinulot ko sa inyong dalawa. Sandali. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Sinabi mo na hindi ba? He doesn't belong to me. Parang may kung anong pumipiga sa puso niya nang makita niyang nakatayo pala si Adin di kalayuan sa kanila. Nakaguhit sa gwapong mukha nito ang galit habang nakatingin sa kanya. I don't belong to you. You don't have any right to give me to anyone. Adin! Oh, Adin, I thought I'd never see you again. I'm glad you're safe. I'm glad you're okay. I miss you so much, sweetie. Goodbye, Adin. Please be happy. Kung kailan niya tuluyang makakalimutan ang mga nangyari sa Hacienda sa Monte, Diyos na lang siguro ang makakapagsabi. Malabo nang mawala pa sa alaala niya ang binata. Unless magka-amnesia rin siya. It's raining. Nagulat siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Adin sa likuran niya. Yeah, I noticed. Humarang ito sa nilalakaran niya. Why did you do it, Amira? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Mahal mo rin ako, hindi ba? Mahal kita, kaya nga ayoko ipagkait sa'yo ang buhay mo, Adin. At may nagmamayari na sa'yo. Mahal na mahal ka ni Lisa. Siya ang kasintahan mo at totoong mahal mo. Ikaw ang mahal ko. At paano si Lisa? You can't just leave her alone. You have a life with her. I don't know her. I'm sorry, Adin, pero hindi ko kayang makitang nasasaktan ng isang tao na may mas karapatan sa'yo. Makakalimutan mo rin naman ako, kaya wag na nating ipilit ang hindi pwede. Natigilan nito. If you let me go, I wouldn't be able to find my way back to you, Amira. Take her, Amira. Pagkasabi nun ay tinalikuran na siya nito. Hinayaan na lang niyang kumawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon, habang pinagmamasdan itong unti-unting lumalayo sa kanya. It's for the best, Adin. Nawala lang siya sa kanyang iniisip nang mapansin naging mabuway ang paglalakad nito. Hawak nito ang ulo bago tuluyang nalugmok sa sementadong parking lot. Adin! Sa ikalawang pagkakataon ay nakarating sa hospital na yon si Amira. Doon niya isinugod si Adin nang mawalan nito ng malay. Ligtas na ito at mahimbing nang natutulog sa kamang yon. Lisa never left his side.
Hindi naman niya nagawang lumapit dahil nahihiya siya, kahit gustong-gusto na niyang haplusin ang mukha ng binata. Amira, umuwi ka na muna para magpalit ng damit. Matutuyuan ka lang ng damit niyan eh. Baka ikaw magkasakit. Okay lang ako, tita. Kapag nasiguro ko na maayos na talaga ang kalagayan niya, saka ka uwi. Hay nako, heto. Ibalabal mo muna yung tuwalya sa katawan mo at nang hindi ka ganong lamigin. Ikaw naman kasing bata ka, napakatigas ang ulo mo. Kapag nagkasakit ka, kukurutin kita. Ikaw ang bahala, tita. Abat sumagot pa talaga. Magpalit ka na ng damit, lalamigin ka kung patutuyuin mo yan sa katawan mo. Baka nga magkasakit ka pa. Okay lang ako, salamat. He's fine. Nawala lang siya ng malay dahil sa stress at kinukulang lang daw kasi siya sa tulog. Siya bang dahilan ng hindi nito pagkakatulog ng maayos? Lisa, humihingi uli ako ng paumanhin sa'yo. I'm sorry about what happened. Sa totoo lang, galit ako sa'yo. Nakuha mo ang puso ni Adin sa loob ng napakaikling panahon. Samantalang ilang taon na kami magkasama. Ayokong ibigay siya sa'yo dahil mahal na mahal ko siya. Pero kung talagang ayaw na niyang bumalik sa akin, hindi ko na siya pipilitin pa. Lisa, I saw and heard everything that happened on the parking lot and I was really hurt. Nang iwan mo kami sa loob ng restaurant, sinundan ka niya. Sinubukan ko siyang pigilan pero nakita ko sa mga mata niya na talagang wala na ako sa puso niya. May amnesia siya. Lisa, kung hihintay mo lang na gumaling siya ng tuluyan, babalik din sa normal ang lahat. I know. Paano kung hindi na? Ang puso ko, kapag natutong magmahal, hindi nakakalimot. Kung talagang ako pa ang nasa puso ni Adin, kahit paano dapat nararamdaman niya ang pagmamahal niyang yun sa akin. Hindi niya nga ako makilala eh. Sinabi kong hindi ko siya isusuko sa'yo. Masakit pero kailangan kong tanggapin na may iba nang nagmamayari kay Adin. Hindi ko siya pwedeng pilitin na ako lang ang mahalin niya kung ikaw naman ang nasa puso niya. Marunong akong lumaban, Amira, pero marunong din akong tumanggap ng pagkatalo. Take care of him and love him for us. Lisa, kahit siya ay napalingon sa pinanggalingan ng boses na yon, si Adin gising na ito. Pero nabitin ang kanyang tuwa nang muling marinig ang boses nito. Lisa! Adin! I'm so glad you're okay. Yeah, I'm okay. Masakit lang ng konti ang ulo ko. Kailan ka pa dumating? Iniwan kita sa New York ah. Ilang araw mo na kaya ako hindi tinatawagan, but it's okay. I'm just glad you're already back to normal. I love you. What's with you? Ilang araw lang tayo hindi nagkita. Parang roller coaster na ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Pinaglalaroan lang ba sila ng tadhana? O siya lang ang minalas na pinagtripan? Dahil sa totoo lang, hindi na niya nagugustuhan ang biro na yun. Ang sakit. Ang sakit-sakit. I know you. Kumala si Lisa mula sa pagkakayakap dito at nilingon siya. May pangamba sa mga mata nito. Kilala mo siya? Yeah, she's my driver. Kalbo ang lahat ng halaman at damo na nadadaanan ni Amira habang naglalakad siya sa paligid ng hasyenda sa monte. Ano naman kung hindi mo ako nakilala bilang babaeng mahal mo? Wala akong pakialam. Kung ayaw mo akong kilalanin, di wag. Sinong tinakot mo? Nasugatan siya nang wala sa oras. Aray! Kainis talaga. Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Hindi ka kasi nag-iisip. Nagulat siya nang makita niya sa di kalayuan si Adin. Pakiramdam niya habang patuloy niyang pinagmamasdan ito, lalo pang nagiging gwapo ito. He still looked the same. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso, lalo na kapag naaalala niya ang nangyari sa hospital. She's my driver. Yun ang naging malamig na kasagutan ng hinayupak na ito nang tanungin ito ni Lisa kung kilala siya nito. Driver ka dyan. Sigaw niya sa isip. Linisin mo na yung sugat mo bago pa yung ma-impeksyon. His voice was plain, distant and cold. At sa susunod, sana maisip mo na kapag inaway mo ang mga damo, ikaw lang masasaktan. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na ako magpapakita sa'yo kapag naisipan ko mangarate ng mga damo dahil sa sobrang asar. He'll look at her for a while. I have a feeling that you don't like me. May nagawa ba ako mali sa'yo? Kung meron man, wala akong balak na sabihin sa'yo yun. Yung sugat man lang ay tindihin mo. Baka maging cancer yan kapag hindi mo inasikaso. Cancer? Are you crazy? Yes. Take care of your wound.
Dahil mahal na mahal pa rin kitang kulugo ka. Already have. Ikaw ang dapat na nag-iingat sa sugat mo. Baka ikaw magka-cancer. Matagal na ako may sakit. Kaya yung cancer na yan, wala na yan. Sisiw. You shouldn't disregard small cuts like you have. Alagaan mong sarili mo. I don't know what you're trying to do. Pero habang nandito ka sa lupain na pagmamayari ko, kailangan mong alagaan ang sarili mo. I don't want anymore getting hurt while inside my domain. Not when I'm here. Nag-angat ito ng tingin at ilang sandali rin siyang pinagmasdan nito nang hawakan pa rin niya ang kanyang kamay. For a moment there, she thought she saw another emotion in his eyes. Lumundag ang puso niya. Nakilala na ba uli siya nito? What's your name again? Nalaglag ang puso niya. Nakakaiyak na talaga ito. Binawi niya ang kanyang braso rito. My name is Rain. Panggagaya niya sa isang commercial ng shampoo. Excuse me, padaan lang po. May pupuntahan pa kasi ako. Amira, right? Your name's Amira. Paano mo? I don't know. Sa ikalawang pagkakataon ay nalaglag uli ang puso niya. May palagay siyang hinding-hindi na siya maaalala pa nito, na minsan minahal siya nito, sa kabila ng pagawala ng memorya nito. Senyorito Adin, may naghihintay ho sa inyo na bisita sa sala. Attorney Belmonte raw ho. Okay, I'll be there. May pagtataka pa rin sa gwapong mukha nito. Gamitin mo yan kapag nasugatan ka, pero sana, wag mo na uling paginitan ng mga damo para hindi ka nasusugatan. Ang sweet talaga ng amo namin yun. Ano, Amira? Binigyan ka pa talaga ng mag-aalaga sa sugat mo kahit wala siya. Nung bumalik ang alaala niya, halatang nagbago ang ugali niya. Pero mukhang sa'yo lang siya hindi nagbago eh. Sweet pa rin kasi siya sa'yo, Amira. Swerte mo naman. Naaalala ako ni Adin? Oh, Amira, hindi ba't kay Senyorito Adin tong wallet? Nakita kong hawak niya to kanina. Ikaw na lang ang magbalik nito sa kanya, Amira. May ipinapakuha pa kasi sa akin si Manang Emma, kinakadyo eh. Bago pa siya makapagprotesta, ay naibigay na nito sa kanyang wallet. Naroon lang siguro sina Senyorita sa sala. Kung wala, nandun sila sa study room sigurado. Ikaw na ang bahala dyan ha. Salamat! Napahinto si Amira nang makitang seryosong nag-uusap sina Adin at ang abogadong tinutukoy ng katulong na naghahanap daw sa binata. Ramdam pa rin niya ang malakas sa pagtibok ng kanyang puso. In short, matatagalan pa na makarecover siya sa nararamdaman niyang sakit. Tiyempong aalis na siya upang hindi na makaistorbo nang maulinigan niya ang pag-uusap ng mga ito. Walang anuman, Mr. Samonte. Naiintindihan ko na ngayon ang nangyari nung unang beses akong nagpunta rito. How's your injury, by the way? It's fine. Nasa envelope na yan ang larawan ng buong hasyenda. Ipakita mo na lang yan kay Mr. Salvador. Kapag nagustuhan niya, saka natin pag-usapan ng formalang pirmahan ng deed of sale. My client doesn't need to see the details of the whole land. Matagal na pala kasi niyang naririnig ang tungkol sa hasyenda sa Monte. Kaya nang malaman niyang ipinagbibili to, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Daig pa niya pinalo ng baseball bat sa ulo sa mga narinig. Adin was still selling the land? Hindi mo pwedeng gawin yan! What are you doing here? Hindi ka dapat nakikinig sa usapan na may usapan. Adin, hindi mo pwedeng ipagbili ang hasyenda sa Monte. Mr. Belmonte, would you excuse us for a minute? What do you think you're doing? You're ruining my business. Business? Yun lang ba ang tingin mo sa hasyenda sa Monte? Isang negosyo? Wala kang kinalaman dito, kaya wag kang makialam. Wala nga siguro ako kinalaman dito. Pero hindi ako tulad mong walang pakialam. I love this place. The people love this place. Your parents love this place. I don't. What? I don't like it here. It reminds me of my painful past. Kaya para hindi ko maalala pa ang lahat ng masasakit na alaalang hatid ng lugar na to, I'll just get rid of it. You can't. I can. Ako na ang nagmamay-ari ng hasyenda. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto kong gawin dito. At hindi ka maaaring tumutol dahil hindi ka naging bahagi ng lugar na to kahit kailan. Bakasyonista ka lang. Nasaktan siya sa sinabi nito. You love this place, Adin. Nang magka-amnesia ka, dito ka nanatili ng mahigit 1 linggo hanggang sa bumalik ang alaala mo. Sa loob ng panahong yun, natutunan mong mahalin ang hasyenda na to, Adin, at nasabi mong hinding-hindi mo to ipagbibili kahit kailan. Wala akong maalala. Ang tanging naaalala ko, sinaktan ako ng lugar na to. My mother died here. My father's love for me died here.
Kaya nga niya ako ipinadala sa ibang bansa at doon pinag-aral. Ayaw niya akong makita dahil nakikita raw niya sa akin ang mukha ng mama ko. He hated my mother for leaving him. He hated me because I reminded him his painful past. Well, I hated him too. Just like I hate this place. Kung ayaw niyang maalala ang nakaraan, ayoko na rin magkaroon ng alaala sa kanya. I will forget him. Just like he had forgotten his own family. Huwag kang sira! Paano magagawa ng isang ama na kalimutan ng kanyang pamilya? Ang nag-iisa niyang anak? Nagawa na ng ama ko. Huwag ka na makialam. Hindi totoong kinalimutan ka ni Don Alejandro. He only wanted to forget his painful past. Not you. I am his painful past. Your father loved you. Kaya nga hindi niya hinayaang masira ang buong hasyenda kahit punong-puno ng kalungkutan ng puso niya. Kung tutusin, pwede rin niyang ibenta ang lugar na to para kalimutan ang pagkamatay ng mama mo. Kung talagang gusto niyang makalimot, dapat hindi na siya nanatili pa rito. Dahil ang buong hasyenda ang kabuuan ng iyong ina. Pero nanatili nga siya rito at pinagpatuloy ang buhay niya sa kabila ng katotohanan. Sa bawat araw din na lumilipas, nasasaktan siya. Dahil nandito ang alaala ng lahat ng pinagsamahan nila ng mama mo. At siguro, kaya kanya pinalayo sa kanya. Dahil ayaw niyang makita mong nalulungkot siya. Dahil nag-aalala siyang maapektuhan ka sa nararamdaman niya. You don't know what you're talking about. You don't know anything. Hindi yan totoo. May alam ako. At ikaw ang nagpakita nun sa akin. Ipinakita mo sa akin, sa amin ng mga tao rito, ang isa mo pang pagkatao nang magkaroon ka ng amnesia. You never hated this place, Adin. You miss everything about your family. Kaya mga sinabi sa abogadong yun noon na wala kang balak na ibenta ang hasyenda kahit kailan. I'm sorry, Amira. Alam kong nararamdaman mong pamilyar ako sa iyo, Adin. Nakikita ko yun sa mga mata mo. That's because I was once a part of your past. Your past that you've forgotten because it wasn't part of your life. Okay lang na makalimutan mo ako dahil wala naman talaga akong kinalaman sa buhay mo. Pero ang lugar na to, bahagi na to ng buhay mo noong paman. You're not a bad person, Adin. Don't let your past run your life. Sisirain ka lang yan. Believe me. I've been there once. It wasn't a very good place to be in. Sorry sa pakikialam ko. If you could just give yourself another chance. Don't you think hindi ko sinubukan yung sinasabi mo? Ilang beses kong kinumbinsi ang sarili kong mahal pa rin ako ni Papa sa kabila ng mga pagtrato niya sa akin. In the end, ako lang nabibigo. He never came. When I asked him to. He never came when I almost died because of the accident I was involved few years ago. Nawalan na ako ng ina. Meron nga akong ama. Pero parang namatay na rin siya dahil nabaliwala ako sa buhay niya. Masino na pa kasi niyang pakinggan ang tawag ng kalungkutan niya. At yan ba ang gusto mong mangyari? Ang magaya sa iyong ama? Ang mawala ng pakialam dahil lang nasasaktan ka? Hindi ko alam kung anong totoong dahilan ng ama mo kung bakit kanya pinalayo sa iyo. Pero nararamdaman ko kahit kailan hindi na wala ang pagmamahal niya sa iyo. I wish I could believe that, but it's too late. Hindi pa. Dahil nandyan pa rin sa puso mo ang totoong nararamdaman mo para sa lugar na parehong minahal ng mga magulang mo. Salamat nga pala rito, pero mukhang mas kailangan mo ng band-aid na ito kaysa sa akin. Sana maging sapat na yan para mapatch up ng maayos ang sugat sa puso mo. Iiwan ko na sa iyo ang puso ko, Adin. Ikaw nang bahala kung ano gagawin mo ron. Balang araw, babalik ako para kunin yun. Amira, hindi ka pa uuwi? Past 5 na ah. Anang office mate niyang si Colleen. You go ahead. Marami pa akong tatapusin trabaho rito eh. Ang tagal ko rin kasing nagbakasyon. Sus, kaya ka nga nagbakasyon at nang hindi ka magtrabaho. Kaya natural lang na matambakan ka ng trabaho. Bukas na uli yan, umuwi ka na. I'll be fine. Don't worry about me. Mauna ka nang umuwi at siguro, after 1 hour, saka ako mag-aaral sa balutan. I really just have to finish this paperworks. I'll be fine. You're a monster. Sige na, mauna ka na. May date pa kayo ni Julio, hindi ba? Baka malate ka, ipagpalit ka nun sa waiter. Sira. Nga pala, baka gusto mo na ka-date. You're not seeing anyone yet, right? May kaibigan daw si Julio. I'll pass. Kay Jay mo talaga kahit kailan. Tatanda kang dalaga niya sa ginagawa mong pag-iwas sa mga boylets eh. Okay lang. Mas mabuti pa nga walang lalaki sa buhay ko. Mas tahimik, walang pasaway. Hindi ka naman masaya.
Sino may sabi sa'yo? Ang mga nangingiti mong eye bags. Shucks, oo nga no. Lalaki lang makakapagbigay sa'yo ng ganyang klase ng eye bags. Ikaw ha, naglilihim ka na sa'kin. Walang lalaki, at least. Wala na. Wala na sa buhay mo siguro, pero mukhang nasa puso mo pa. Ay, pag-ibig, pag-ibig. Para kang kokumban. Corny mo. May utang kang kwento sa akin ha, tandaan mo. Ay, kabayo! Sumubsob kasi sa mukha nito ang isang pumpon ng pulang-pulang mga rosas na magsalubong ito at ang isang lalaki. Ano ka ba? Wow! Ang ganda naman ng mga yan, para sa akin? Ay, sorry ma'am. Okay lang, para sa akin nga ba yan? Kayo ho ba si Amira Escalante? Tanong na lalaking may dalang bulaklak. Oo, sagot ni Colleen. Para sa akin? Ay, siya pala yun. Nakangiti lang si Colleen nang ituro siya. May nagpapabigay po sa inyo, ma'am. Umalis na rin kaagad ang lalaki pagkatapos. Binusisi kaagad niya ang mga bulaklak. Bakit wala? Ano bang hinahanap mo? Yung card, walang nakalagay eh. Di na siguro yung kailangan. Since alam mo naman kung kanino galing ang mga to. I don't know. And you don't know? Hindi mo alam kung sino nagbigay sa'yo nito? Kaya nga ako naghahanap ng card, diba? Para malaman ko kung sino ang sender. Para ka talagang baliw, Amira. Bakit mo ito tinapon? Hindi ko kilala kung sino nagpadala. Ay, importante pa ba yun? Ang mahalaga, binigyan ka. No thanks. Hindi ako tumatanggap ng mga bagay na hindi ko alam kung kanino galing. Itapon mo na yan, Colleen. Sayang to. Fine, itatapon na oh. Bakit ba hindi ako mabigyan ni Julio ng tulad nito? Nagpaalam na rin ng tuluyan ng kaibigan niya. At kung kailan naman dapat ay nagtatrabaho na siya, ng paspasan dahil nga wala nang ingay, saka naman siya hindi makapag-concentrate sa ginagawa. Panay naman kasi ang sulyap niya sa direksyon ng mga pobreng bulaklak. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Wika niya sa mga yon. Anong problema niyo? Diyan kayo. Diyan kayo nararapat dahil wala kayong ID. Ha, nakakainis talaga. Malakas sa sigaw niya saka inihampa sa kanyang mesa ang hawak na folder. Aray! Binuksan niya ang drawer upang kumuha ng band-aid sa kanyang maliit na emergency kit. Ilalapat na lang niya yon sa sugat niya nang matigilan siya. Memories of her stay at Hacienda Samonte flooded her mind, and the very reason why she was drowning herself with work came back. Hindi na niya yun nagawa pang pigilan, kaya tuloy-tuloy na nga siyang nalunod sa alaala ni Adin. Kasalanan mo to. Ngayon hindi na ako makahawak ng band-aid ng dahil na hindi umiiyak. Kung naman kasi, bakit ba minahal pa kita? Kasalanan mo lahat ng to kung hindi ka dumating. Dinampot niya yon sa kalumabas ng gusali. Paglabas ng building, namataan niya ang basura na nasa gilid. Agmang itatapon niya na yon nang biglang may umagaw nun. When she turned around, she saw Adin. Pinaghirapan ko piliin ang bawat isang bulaklak dito. Tatapon mo lang? You're a bit ungrateful, aren't you, Amira? Anong ginagawa mo rito? Naghihintay sa paglabas mo, yayain sana kitang mag-dinner. Ang hinayupak na to. You're inviting me out? Bakit? Anong okasyon? Wala. I just want to have dinner with you. Again. We never had dinner before. Yes, we did. No, we didn't. Yes, we did. No, we... Are you drunk? No. Are you on drugs? No. Have you lost your mind? No. Are you joking around? No. Then, what is this? Kailangan ko ba talaga magpaliwanag pa sa'yo? Hindi ba pwedeng gamitin mo na lang ang common sense mo? Wala akong sense. Hindi yun common sa akin. Okay, fine, I'll talk. But first, take this back. Ako ang pumili ng bawat isang piraso niyan. Bigyang halaga mo naman ang effort ko. Hindi naman para sa akin yan eh. Sabi na nga ba't nilagyan ko dapat na yan ng card? Adin, ano ba talaga pinunta mo rito? Kapag nalaman ni Lisa na nandito ka at? Doon na lang tayo sa loob ng opisina mag-usap. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kapag nalaman ni Lisa na nandito ako at ano? Ay, at binigyan mo ako ng bulaklak. Magsiselos yun. Makikipag-break yun sa'yo. Nakipag-break na siya sa akin. Ang sabi niya, nagbalik nga raw ang dati kong alaala, pero hindi ang pagmamahal ko sa kanya. I told her it wasn't my fault. There was just this weird thing in me
na para bang attached ako sa isang babae. Na ang pagkakatanda ko, isang volunteer driver. Every night, I dream about her. Every morning I wake up, I'm looking for her. And every single moment of my life. Since I got my memory back, I always find myself longing to see the face of that beautiful woman. Nagulat siya rito. Hanggang isang araw, bigla ko na lang na-realize kung sino ka talaga sa buhay ko. I remembered everything. My past, my present, and the time in between. Where you were hiding. Doon ko lang naintindihan ang lahat. Kaya pala nang magbalik ang alaala ko sa hospital, kahit alam kong hindi kita talaga kilala, hindi ko pa rin maiwasang pagmasdan ka. My heart is so familiar with you that I couldn't stop it from beating so fast whenever you're around. At lahat ng mga nangyayari sa akin pagkatapos ako makaalala sa hospital, may dahilan pa lamang ngayon. Hindi kita makalimutan dahil malaki ang naging bahagi mo sa puso ko. Ikaw pa lang kasi ang babaeng minahal ko nang halos wala na akong maitago sa pagkatao ko. I fell in love with you when my heart was bare, while it still has the ability to love truly. Nabalot ng lungkot at galit ang pagkatao ko. Kaya isinara ko ang puso ko noon para hindi ako dumating sa point na kakalimutan ko na ang lahat kapag nagmahal ako ng totoo at nabigo. Gaya ng ginawa ng aking ama, I knew he was hurting so much for losing my mother. I don't want to suffer the way he did, so I closed my heart with the anger and bitterness. Hanggang sa nakasanaya ko na yun. Maybe God still loves me so much. He orchestrated the events of our lives when He let us meet in a very... Hinawakan nito ang parte ng noo nito kung saan nagkaroon nito ng sugat dala ng aksidente. Painful way. Painful and yet very liberating in some ways. Dahil nagawa kong ang pakawalan ang mga tinatago kong emosyon, ang mga tinatago kong damdamin. Hinayaan ako ng Diyos na makilala ang isa pang bahagi ng pagkatao ko. Ang Adin na marunong magmahal ng totoo. Nang magbalik ang alaala ko, akala ko hindi ko na maaalala kung paano ka naging bahagi ng buhay ko, Amira. Pero ibinalik nga niyang lahat-lahat sa akin, pati na ang mga masasakit at mapapait na bahagi ng buhay ko na matagal ko nang kinalimutan. Mahirap tanggapin ang lahat ng yun. Mabuti na lang may magandang boses ako naaalala na nakakapagpakalma sa akin habang pilit kong hinaharap ang lahat ng dapat kong harapin sa buhay. It was your voice, Amira. I think I've fallen in love with your voice first because I could feel your genuine compassion for me. Hanggang sa pati ang magandang mumukha naging bahagi na ng pakikibaka kong harapin ang lahat ng multo sa buhay ko. Tuwing naaalala kita, nagiging maayos ang pakiramdam ko. Napapangiti ako at gumagaan ang lahat sa akin. Nagkakaroon ng Royal Rumble sa akin dahil nagsama-samang nakaraan ko ang kasalukuyan at ang alaala na nakalimutan ko na kung saan naroon ka. Until everything just seemed to stop and only your bright smile and beautiful face was left in my mind. That was when I remembered the most important thing in all those swirling informations in my head. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang iiyak at pumapangit ka. Ang sama mo. I just don't want you to cry, Amira. Sino kaya ang siraulong nagpapaiyak sa akin? Sino? Sabihin mo, tuupakan ko. Adin, bakit mo sinasabi ang lahat ng yun? Magsalita ka na ng diretsyo at sumasakit na ang bangs ko sa'yo. I'm looking for the woman I love when I had nothing to offer. I'm looking for the woman who loved me when I had nothing to give. I'm looking for the woman whose name I could never forget, whose face haunted me day and night when she left my side, whose voice kept ringing in my ears before I fell asleep at night. I'm looking for the woman named Amira, the woman I love, and the woman I intend to keep forever. Adin, English yun ah. Ha? Pa-cheeseburger ka naman. He looked at her for a moment, and he must have remembered their past conversation when he burst out laughing afterwards. Mabuti na lang pala at iniwan niya kay Adin ang puso niya. Amira, ilang sandali ring nanatiling nakapikit nang maramdaman niyang tapos na ang halik ni Adin. Amira, ha? I can kiss you again, can't I? Bago yon. Nabitiwan ko to kanina
habang naghihintay ako sa sa rooftop. Doon sana kita kakausapin at magtatapat kaya lang masyado yata ako ninenervyos. Kaya nabitawan ko to. Nauna tuloy ang mga bulaklak na nakarating sa'yo dahil hinanap ko pang singsing na to. Pasensya na, nagkagulo-gulo ang plano ko para sa magandang proposal. Anong proposal? Ikaw lang ang gusto ko. Wala na akong pakialam kung maganda o pangit ang proposal mo. Sabi ko nga rin, mahal na mahal kita, Amira. I love you too, Adin. Will you be a part of my life forever? Will you be a part of mine? Sa huli, magkakaroon sila ng pagkakataong magsimula muli. Hindi na bilang mga taong may nakaraang alaala, kundi bilang mga bagong tao na muling natutong magpatawad at magbigay ng pagmamahal. Maaaring magtapos ang kwento sa isang malalim na pag-unawa at pagyakap sa isa't isa, kung saan ang kanilang pagmamahalan muling magsisilbing pundasyon ng isang mas maligaya at mas matibay na relasyon. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng pag-asa at pagkakaroon ng bagong simula na hindi laging kailangan magsimula mula sa mga alaala, kundi mula sa malalim na pag-unawa at malasakit na ipinakita natin sa isa't isa. Ang istoryang ito ay nagpapakita ng mahalagang aral tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad at pagmamahal. Pagpapatawad at pagtanggap ng pagbabago. Pinapakita sa kwentong unti-unting nawawala na ang mga negatibong impression ni Amira para kay Adin. Nagpapakita ito ng kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon sa ibang tao upang magbago at magpakita ng kanilang tunay na pagkatao. Sa pagmamahal ng walang kapalit. Habang nagkakaroon ng amnesia si Adin at unti-unting nagkakaroon sila ng malalim na relasyon, ipinapakita ni Amira ang pagpapakita ng pagmamahal kahit wala pang malinaw na sagot mula kay Adin. Hindi niya pinili ang pagmamahal na may kapalit, kundi inalagaan niya ito mula sa kanyang puso. Sa pagharap naman sa pagkatalo at pag-asa, nang magbalik ang alaala ni Adin at hindi siya matandaan, si Amira ay napuno ng kalungkutan. Subalit ito rin ay isang pagkakataon upang matutunan niyang magpatuloy sa buhay at mag-decide kung paano haharapin ang mga pagbabago at pagsubok, kasama na ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Sa pagpili ng pagmamahal sa kabila ng paglimos ng pagkakataon, matapos malaman ni Amira na hindi siya naaalala ni Adin, nagpapakita ito ng lakas ng loob na magsimula muli o kaya naman mag-decide kung mas mahalaga sa kanya ang pagmamahal na nararamdaman nila, kahit na walang garantiya na magbabalik ang kanilang relasyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi palagi makakamtan o maaabutan. Ngunit ito ay isang paglalakbay ng pagtanggap, pag-unawa at pagpapatawad. At dito na po nagtatapos ang love story ni Amira at Adin, na pinamagatang The Billionaire's Lost Memory. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na kabanata o kwento na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.